Hello po mga kapatid, magandang umaga po ulit sa inyong lahat dyan at welcome po sa aking channel. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Nandito pa rin tayo mga kapatid sa Levitico. Pero kagaya ng ginagawa natin bago tayo mag-umpisa, mananalangin po muna tayong lahat. Samahan niyo po ako, magsiyoko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa umagang ito Lord sa iyong mga salita na aming mababasa, mapapakinggan at mapapag-aralan. Salamat po sa kaloob mong ito, O Diyos. Salamat po sa iyong mga salita. Lord, buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Turuan mo po ako gabayan, samahan, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig, O Diyos. Lord, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Brother OG po. At anyayahan ko lang ang mga bago sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin ang notification bell po para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Maraming salamat mga kapatid. Salamat po. Kahapon isinare ko po sa inyo ang chapter 14 at ngayon po nandito na tayo sa chapter 15 na ito'y may pamagat na iba't ibang karumihan ng katawan, mga kapatid. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 15 verse 1, sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, sabihin ninyo ito sa bayang Israel. At sabi dito, ang sino mang lalaking may tulo ay ituturing na marumi. At ito ang susundin niyang tuntunin, malalaman o hindi ang kanyang sakit. Malalaman o hindi ang iyong sakit, sabi dito. Sapagkat siya ay tinuturing na marumi, ang alingmang higaan ay at upuang gagamitin niya ay ituturing na marumi. Sino mang makahipo na sa higaan nito ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Kung yun ay naupuan ng marumi, nahawakan man lang, mga kapatid, ituturing siyang marumi hanggang gabi. Kailangan siyang maligo at magpalit ng damit. Gayon din ang dapat gawin ng umupo sa inupuan ng may tulo. Lalaban din ang damit, maliligo at magbibihis at ituturing na marumi hanggang gabi. Ang humawak sa may sakit na yun nabanggit na sakit na yun ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Sino mang maduraan ng may ganitong sakit ay dapat ding maligo at magbihis. Labhan niya ang kanyang damit at siya ay ituturing na marumi hanggang gabi. Ituturing ding marumi ang upuan na ginamit sa hayop na sinakyan niya. Kung sino man yung may sakit talagang yun o marumi, ano man ang kanyang hipuin, upuan, gamitin, mga kapatid, ituturing din yun na marumi. Ang sino mang makahipo sa anumang bagay na kanyang hinigaan ay ituturing na marumi. Ang sino mang magdala ng kanyang upuan o inupuan ay dapat maligo at maglinis o magbihis. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang sino mang mahawakan ng lalaking may sakit na yon na di muna naghuhugas ng kamay ay dapat maligo at magbihis. Lalaban niya ang kanyang damit na itinuturing siyang marumi hanggang gabi. Ang mga sisidlang yari sa putik na hinipo niya ay dapat basagin. Kung sisidlang kahoy na may dapat itong hugasang mabuti, kung nababasag dapat basagin. Kung sisidlang kahoy dapat hugasang mabuti. Yung mga nahawakan ng may sakit, mga kapatid, no? Dahil yun panahon na yun dito sa Levitico,
Sa mga Israelita, mga kapatid, yun ay tinuturing na marumi. Kapag may ketong, marumi, mga kapatid, o anumang sakit sa balat, o anumang sakit na nakakahawa, ito'y tinuturing nilang na marumi. At ang mahawakan nito ay dapat linisin, hugasan, labhan o itapon, mga kapatid. At kung ikaw ay wala kang sakit at nahawakan mo, yung nahawakan o ginamit ng may sakit na yun, ikaw daw ay ituturing din ng marumi. At kailangan kang maligo, magbihis, maglinis, mga kapatid. Kung ang may sakit nito ay gumaling na, maghihintay siya ng 7 araw, saka maglilinis, saka sabi pa dito sa ikapitong araw, lalabhan niya ang kanyang kasuotan at maliligo sa umaagos na batis at siya ay magiging malinis na. Kinabukasan kukuha siya ng 2 bato-bato o kaya 2 kalapati at dadalhin niya sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipan. Ibibigay niya ito sa pari upang ihandog. Ang isa para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Ganito linilinis o lilinisin ng pari sa harapan ni Yahweh ang taong nagkasakit ng nabanggit. Nasakit, mga kapatid, no? Ganun din, parehas din. May sakit sa balat, may ketong man, ganun ang gagawin. Maghahandog, mga kapatid. Halimbawa nga, bato-bato o kalapati, ang isa ay susunugin. Ang isa naman ay yun nga, iaalay, no, sa kapatawaran ng kasalanan, iahandog para sa kasalanan, at ang isa na may handog na susunugin. Kapag ang isang lalaki ay, sabi dito, kapag ang isang lalaki ay nilabasan ng sariling binhi, dapat siyang maligo, ituturing siyang marumi hanggang sa gabi. Dapat labhan ng alingmang kasuotan o kasuotang yari sa tela o balat ng hayop na nabahiran nito. At huhugasan ang alingmang bahagi ng katawan na natuluan ng binhi. Ito'y ituturing na marumi hanggang gabi. Pagkatapos magtalik ang isang lalaki at isang babae, dapat maligo silang pareho. Sila ituturing na marumi hanggang gabi. Ulitin ko lang, verse 18. Pagkatapos magtalik ang isang lalaki at isang babae, dapat maligo silang pareho. Sila ituturing na marumi hanggang gabi. Yan po ang nabanggit dito sa chapter 15, verse sabi dito 18, mga kapatid. Ang sinumang babaeng niregla ay 7 araw na ituturing na marumi. Ituturing ding marumi hanggang gabi ang makahawak sa kanya. Ang anumang kanyang mahigaan o maupuan sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi. Pareho pa rin, no, mga kapatid. May sakit man, niregla man, ganun pa rin yung maupuan nito, magagamit nito, ay marumi na. Ang sino mang makahipo sa higaan niya ay dapat maligo. Lalaban ito ng kanyang lalabhan nito ang kanyang kasuotan at siya ay ituturing ding marumi hanggang gabi. Ang sino mang makahawak sa anumang naupuan ng babaeng ito ay dapat ding maligo. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang makahawak ng anumang nasa higaan o inupuan ng babaeng iyon ay ituturing na marumi hanggang gabi. Sino mang lalaking makipagtalik sa babaeng may regla ay 7 araw na ituturing na marumi. Anumang kanyang mahigaan ay ituturing ding marumi, mga kapatid. Kung ang sino mang babae ay dinugo ng wala sa panahon o lumampas kaya sa takdang panahon ng kanyang pagreregla, ituturing siyang marumi habang siya ay dinudugo, tulad ng siya ay nireregla. Ang anumang mahigaan o maupuan niya sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi, tulad din ng siya ay nireregla. At 27, ang sinumang makahipo sa mga bagay na ito ay dapat maligo. Lalaban niya ang kanyang kasuotan at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Mga kapatid, excuse po muna. Pasensya na po kayo at may gumagawa pa po. Sa kabila, may nagpupukpok po ngayon. Pasensya na po tayo. Salamat po. At verse 28, kung huminto na ang kanyang pagdurugo, siya ay bibilang ng 7 araw mula noon at maging malinis na siya. Sa ika-8 araw ay kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati at dadalhin niya sa pari
Sabi dito sa may pintuan toldang tipan, ihahandog ang isa nito para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin sa ganitong paraan, lilinisin siya ng pari sa harapan ni Yahweh. 31, ganito ninyo ilalayo sa karamihan ang mga taga-Israel sapagkat kung hindi ninyo ito gagawin, mamamatay sila sa paglapastangan sa tabernakulo na nasa gitna nila. Nasa gitna nila kasi ang tabernakulo, mga kapatid. Nandun sila nakapaligid. Kung hindi raw nila susundin yung paglilinis na ganun, sila ay mamamatay. Ito ang mga tuntunin para sa paglilinis ng lalaking may, yun nga yung nabanggit na sakit kanina, o nilabasan ng sariling binhi, sa babaeng nireregla, at sa lalaking makikipagtalik sa isang babaeng itinuturing na marumi, mga kapatid, no? Dahil nasabi nga dito sa Biblia mismo, hindi po ako nagsabi nito, dito sa Biblia na kapag nakipagtalik daw sa babaeng may regla, ito ay ituturing na marumi, no, mga kapatid. Kailangan 7 araw siyang naglilinis, mga kapatid. At ang babae at lalaki raw ay nagtalik, kailangan silang maligo, maglinis, magpalit ng damit, at hanggang gabi silang ituturing na marumi. Yan po ang chapter 15, katapusan ng chapter 15. At ulitin ko lang po, mga kapatid, ang pamagat nito. Sabi dito, sorry po, at nakadikit. At iba't ibang karumihan ng katawan. May sakit, may regla, nahawakan yung ginamit nung may regla, mga kapatid, o nung may sakit, ikaw din ay ituturing na marumi. At kailangan mong maligo, maglinis, magpalit ng damit, at ituturing kang marumi hanggang gabi. Ulitin ko lang, at yan nga po ang chapter 15 na sinalaysay, ikwinento, sinabi dito sa Biblia, mga kapatid. Yung tungkol sa mga iba't ibang karumihan ng katawan. Yan po, kaya kagaya pa rin ang sinasabi at tinuturo sa atin na tayo ay laging maglinis, hindi lang ng katawan, kundi ng ating isipan, ng ating puso, at ng ating kaluluwa, upang tayo ay maging malinis sa harapan ng ating Diyos. At anuman ang pagkakamali, kahit sabi mong simpleng pagkakamali lang, o nakapag-isip ka lang na hindi maganda, nakapagsalita ka lang na hindi maganda, kailangan po kaagad natin yan ihingi ng tawad sa ating Diyos upang tayo ay maging malinis sa kanyang harapan, mga kapatid. Ipagpatawad kaagad. Ihingi kaagad ng tawad at huwag nang ulitin muli ang mga kasalanan na nagawa natin. Kailangan natin laging maging malinis, mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating Diyos at sa kanyang kaharian. Yan po ang tinuturo niya. Hindi lang sa pagbabasa. Ito'y dapat nating gawin talaga. Hindi lang porke nabasa, magpapakalinis ka ngayon, bukas ay hindi na. Mga kapatid, dapat tayo magpakalinis oras-oras, o kung kinakailangan ay minu-minuto, upang maging malinis tayo sa harapan ng ating Diyos. Mga kapatid, yan ang tinuturo niya sa atin. Mag-isip ng tama, magsalita ng tama, kumilos, gumalaw, magplano, lahat dapat ay tama at walang bahid na karumihan, na ibig sabihin ay binabalak mo lang to pero may iba ka pa palang iniisip na hindi maganda. Huwag tayo mag-isip na hindi maganda sa ating sarili, sa ating kapwa, mga kapatid. Maging maayos, malinis, tapat tayo sa ating Diyos, mga kapatid, at siya ay dapat nating sundin lahat ng kanyang sinasabi. Maging malinis, maging tapat, maging mapagmahal, maging mapagpatawad, at maging mapagkumbaba. Yan po ang tinuturo sa atin ng ating Diyos. Hindi lang ngayon, hindi lang bukas, kundi habang tayo ay nabubuhay, at dapat natin din niyang ituro sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak o magiging anak. Dapat natin yan ituturo, at sa lahat ng tao. Amen and amen. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig na naman, mga kapatid. Salamat din sa inyo sa pakikinig nyo na naman sa salita ng ating Diyos. Maraming salamat, mga kapatid, at tayo po ay mananalangin po ulit. Lalapit tayo sa ating Diyos, mga kapatid. Magsiyo po tayo.
Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba o Diyos at dinadakila. Kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa mga salita mong aming narinig na naman na pag-aralan. Salamat po, Lord, sa binibigay mong pagkakataon sa aming ito, O Diyos. Salamat po sa iyong mga salita, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At nawa nga, Lord, kami inyong patawarin sa lahat ng aming mga karumihan. Pagkakamali, mga pagsasalita ng hindi maganda, nawa patawarin mo po kami lahat. Patawarin mo po ang lahat ng taong inyong ginawa, O God. Patawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawad po, Lord. At nawa nga, Lord, maging maayos kami, maging malinis kami sa iyong harapan upang kami maging karapat-dapat na tumawag sa iyo na Ama, upang kami karapat-dapat na makarating, makapunta sa iyong kaharian, O Diyos. Linisin mo po ang bawat isa sa amin, O God. Turuan mo po kami, gabayan, proteksyonan upang kami hindi na magkamali pang muli, O God. At hindi na muling magkasala pang muli sa inyo at sa aming kapwa, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat, Lord, sa pag-alis mo ng virus sa buong daigdig. We claim it, Father God, na magiging maayos na ang bawat bansa. Nagiging maayos, malinis, masaya, matagumpay ang lahat ng bansa, lalo na ang Israel, O God. Ang iyong bansang pinili, magiging maayos, masaya, wala ng kaguluhan, O God. Magiging maayos na sila, magiging masaya, maunlad at tagumpay, kasama ng lahat ng bansa sa daigdig na to, O Diyos. Thank you, Father God. Magiging maayos din ang pamamahala ng bawat presidente sa bawat bansa dahil inyo silang gagabayan, tutulungan, tuturuan at poproteksyonan, O God. Ganon din ang kanilang mga kasamahan, pamilya, O God. At ganoon din ang lahat ng tao. Sasamahan mo po kami, tuturuan, gagabayan, poproteksyonan, ilalayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Magiging maayos ang aming mga pamumuhay. Magiging maayos ang aming buong pagkatao at kaluluwa, O Diyos, sa inyong tulong at awa at pagmamahal sa lahat ng tao. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you po muli sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa amin lahat. Magiging maayos na ang buong daigdig, ang bawat buhay ng tao. In Jesus' name, O God. In Jesus' name, O God. Magiging maayos na ang lahat. In Jesus' name. Again, thank you for your love, Father God. Thank you for your protection and guidance. Blessings after blessings sa lahat ng tao, O Diyos. Thank you po, aming Ama sa Langit. Salamat po. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Maraming salamat sa ating Diyos. Maraming salamat. Dininig niya na ang ating mga panalangin. Magiging maayos na ang bawat bansa at ang ating mga buhay in Jesus' name. Salamat po muli sa inyo, mga kapatid. Mag-iingat po kayo palagi. At tandaan niyo po, mahal po tayo ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. Salamat po.